only to address the disagreeing provisions of fiscal year 2026 General Appropriations Bill or House Bill number 4508, but also to continue a series of structural reforms that place transparency, accountability, and public participation at the center of our budget process. Sa kauna-unahang pagkakataon, bukas na sa publiko ang Bicameral Conference Committee. Kasunod yan ng mga issue sa korupsyon sa pambansang budget. Sa gitna nito, fishing expedition naman ang tawag ni VP Sara sa paratang na plunder laban sa kanya. Panakipbutas lang daw kasi ito sa issue sa korupsyon dahil hanggang ngayon, wala pa raw napapanagot. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carrillo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Channel. Simulan na natin ang Agenda Weekend. VP Sara bumuwelta sa mga isinampang reklamo laban sa kanya sa ombudsman. Fishing expedition na naman daw ito kasunod ng impeachment complaint laban sa kanya. Kauna-unahang public BICAM ikinasana ng Kamara at Senado. Ang latest sa Bicameral Conference Committee hearing. Alamin live. Palace Press Officer Claire Castro, umalma sa mga paratang na lip service lang daw ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Bill ni PBBM. Tensyon sa may West Philippine Sea. 3 Pinoy na mangingisda na saktan matapos ang umano'y harassment ng Chinese Coast Guard. At Girls' Generation member Tiffany Young, getting ready na nga ba to tie the knot? Habang nahaharap sa kasong plunder, malversation at bribery, si Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umano'y misuse of confidential funds ng kanyang opisina. Bumuwelta ang bise sa mga paratang at fishing expedition lang daw ito. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannity. Isa na namang fishing expedition para kay Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng plunder at iba pang criminal charges laban sa kanya. Kahapon, naghain ng plunder complaint ang ilang church at civil society groups laban sa bise sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito sa di umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara, kabilang nung siya pa ay kalihim ng DepEd. Sa isang pahayag, pinaalala ni VP Sara ang di umano'y full-blown fishing expedition para sa kanyang impeachment nitong nakaraang taon. Ipinaratang niya ang di umano'y pagpapapirma sa kanyang impeachment sa Kamara kapalit ng budget allocations. Ilang mambabatas na rin daw ang nagsabing tila naging marketplace ang constitutional process kaugnay ng impeachment. Naulit daw ngayon ang nasabing fishing expedition para lang daw masabing legitimate ang kanilang investigasyon. Bukod sa plunder, kasama rin sa complaint ng mga grupo laban sa bise ang di umano'y paglabag nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, bribery o korupsyon, betrayal of public trust at paglabag umano nito sa saligang batas. Una na ring lumitaw sa Kamara ang di umano'y paggamit ng OVP sa 125 million peso confidential funds nito noong 2022 at nagastos lang sa loob ng 11 days. Nitong Hunyo, nag-adopt ang Kamara ng isang committee report na inirerekomenda ang criminal, civil at administrative complaints laban kay VP Sara. Natuklasan ng House Good Government Committee ang higit kumulang 612 million peso confidential funds na na-disburse sa termino umano ni Duterte sa DepEd at OVP. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag daw basta magpadala sa mga paninira. Tila tinatakpan daw kasi ang issue sa nakawan sa Kaban ng Bayan na hanggang ngayon wala pa rin daw napapanagot. Sa kabila ng mga isinampang reklamo laban sa kanya, patuloy lang daw dapat maging matatag at magdasal para sa kapayapaan. Mananatili raw efficient at accessible ang Office of the Vice President para sa mga Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionario News Channel.
Isang positibong hakbang para kay ML Party List Representative Laila De Lima ang panibagong reklamo na inihain laban kay VP Sara at iba pang opisyal kaugnay ng umano'y fund misuse sa OVP. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Paano magiging fishing expedition? Nandyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ito ang buwelta ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa pagtawag ni Vice President Sara Duterte na isang fishing expedition ang reklamong plunder na inihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ayon kay De Lima, malicious at baseless ang pahayag ni VP Sara at binigyan diin na may hatol na sana ngayon ang impeachment case niya kung ginamit agad ang mga ebidensya at hindi in-archive ng Senado. Naging bahagi si De Lima sa mga nagsulong ng impeachment complaint laban sa Bise nitong nakaraang taon. Kung nakita yon, yung mga ebidensya na yon, baka by now, tapos na. Few months ago, tapos na dapat yung impeachment. Meron na dapat hatol, conviction or acquittal. Bukod aniya sa mga nauna ng ebidensya para sa impeachment, naniniwala ang kongresista na nadagdagan pa iyon sa ngayon. Samantala, isang positibong hakbang naman para kay De Lima ang panibagong reklamong inihain sa Ombudsman. Kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. That is again a good development in light of the fact na wala pa nga tayong naririnig about the status of the impeachment case, yung impeachment complaint. Bagamat kahalintulad ng naunang impeachment complaint sa Kamara, naniniwala si De Lima na mas detalyado ang bagong 58 pahinang reklamo at may kalakip na mas maraming ebidensya mula sa civil society. Paglilinaw ni De Lima, maaring dinggin ng ombudsman ang kaso bilang plunder at graft na posibleng iakyat sa Sandigan Bayan dahil lumagpas na sa 50 million pesos ang halagang sangkot. Dagdag pa ng mambabatas, may sapat na panahon ng ombudsman upang suriin ang mga ebidensya habang binigyang diin na kung ano man ang maging resulta ng investigasyon ay maaari ring gamiting batayan para sa panibagong impeachment complaint kay VP Sara sa susunod na taon. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Ikinasa na ng Kamara at Senado ang kauna-unahang BICAM na bukas sa publiko. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. Nagbulag live mula sa PICC. Lyja, ano nang nangyayari dyan? George, binuksan na ng Kongreso ngayong araw ang kauna-unahang open bicameral conference committee meeting para pag-usapan ang House Bill number 4058 or the 2026 General Appropriations Bill. Ito yung pagpupulong ng Kongreso para i-reconcile ang kanilang mga bersyon ng 2026 proposed national budget na nasa 6.7 trillion pesos. Matapos yan ng pagputok ng mga korupsyong naganap umano noong closed-door BICAM meeting noong nakaraang taon. We are here today not only to address the disagreeing provisions of fiscal year 2026 General Appropriations Bill or House Bill number 4508, but also to continue a series of structural reforms that place transparency, accountability, and public participation at the center of our budget process. Dumalo lahat ng contingents mula sa House of Representatives at Senate bukod kina Senator Espia Cayetano, J.V. Ejercito, Camille Villar at Nagbato de la Rosa. Mula raw sa direktiba ng Pangulo, inaasahang ipaprioritize ang human capital development at kabilang dito ang paglalaan ng malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. The 255 billion pesos from the removal of flood control projects under DPWH were reallocated mainly to the three key sectors identified by President Ferdinand Marcos Jr. Education, health, and agriculture. Specifically, 201.1 billion out of the 255 billion pesos or 79% went to the following: 56.6 billion towards education, 90.7 billion towards health, and 53.7 billion towards agriculture.
Bagaman nireallocate ng House ang 255.5 billion pesos na ibinawas nito sa flood control projects ng DPWH, pangalawa pa rin ito sa nakatanggap ng malaking budget sa House of Representatives. Nangunang edukasyon na may 1.28 trillion pesos at pumangatlo ang health na may 411.2 billion pesos. Sa opening statement ni Senator Amy Marcos, tila napansin ng senadora na wala umano ang budget deliberations ng DPWH sa kanilang agenda ngayong araw. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Pero wala sa anumang papel sa 9-page summary. Paliwanag ni Senator Win Gatchalian, mukhang hindi posibleng matalakay ang lahat ng budget items ngayong araw. Kaya isa ang budget deliberation ng DPWH sa na-schedule bukas. Unang tinalakay ng bicameral conference ang budget ng Department of Education, kung saan huling inaproba ng Kongreso ang tinatayang 958.70 billion peso allocation sa opisina ng kalihim. George, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang deliberations sa education. Ani Congressman Swansing, isa sa nakatanggap ng malaking budget increase ay ang pagpapagawa ng mga classrooms. Umaasa rin ang Kongreso na sa pagpapataas ng budget para sa school-based feeding program mula sa 120 days ay tatakbo na ito for 200 days ang programa. George. Well, Elijah, may mga nabanggit ka kaninang mga senador na hindi sumipot sa bicameral conference hearing na dyan sa PICC. May paliwanag ba kung bakit sila hindi nakadalo, especially itong si Senator Bato de la Rosa? George, tama ka. Kanina nga ay nabanggit natin na meron tayong mga senador na hindi sumipot at uulitin ko nga lang, ito ay sina Senator Pia Cayetano, JV Ejercito, Camille Villar at Ronald Bato de la Rosa. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nahatanggap na paliwanag mula sa mga senador na hindi pumunta ngayong sa unang araw ng Open BICAM meeting. George. Okay, magpapatuloy tayo mag-monitor ng bicameral conference committee hearing dyan sa PICC. Maraming salamat, Elijah Bonso, nag-uulat live. Nag-resign bilang miyembro ng Bicameral Committee si Congressman Romeo Momo out of delikadesa. Ito'y kasunod ng paghain ng ilang grupo ng reklamong plunder laban sa kanya. Alamin ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nilinaw ni Surigao del Sur Congressman Romeo Momo na ang kanyang pagre-resign bilang miyembro ng Bicameral Committee ay para hindi mabahiran ng masamang interpretasyon ang magiging resulta nito. Sa panayam ng programang Kong Radio ng Abante kay Congressman Momo, sinabi niyang hindi ibig sabihin ng kanyang pagre-resign sa komite ay para magtago o makaiwas sa patuloy na usapin ng flood control projects. Ang akin naman, Mabes, although I can really contribute much to the discussion dahil alam ko naman ang budget process, pero ang problema lang kasi dahil sa predicament ko ngayon, baka mabahiran ng masamang interpretasyon ng mga tao ang integridad ng bicameral body. No, siguro mas magandang umiwas na muna ako. Hindi dahil umiiwas dahil ayaw ko magtrabaho, kung hindi mabahiran ang end result ng resulta ng bicameral body discussion. Iginit ni Congressman Momo na wala na siyang kaugnayan sa La Suerte Corporation. 2022 nang pumasok siya sa Kongreso ay kasabay rin ng pag-divest o paglilipat niya sa korporasyon. Sa panayam, inamin niyang mga kamag-anak niya ang humahawak ngayon ng kumpanya, kabilang ang kanyang anak na si Romeo Jr. Sa impormasyon mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, sina Romeo Jr. at isang Ryan Lester Momo ang mga tumatayong director ng korporasyon. Isang Eleanor Momo bilang treasurer, Ruel Momo bilang vice-presidente at Romel Momo bilang company president. Sabi ni Congressman Momo, maglalabas siya ng mga ebidensya at resibo na magpapatunay na wala na siyang kinalaman sa La Suerte Corporation mula nang pumasok siya sa Kongreso.
Kahit sino rin daw ang magpatawag sa ICI o sa ombudsman man, ay handa siyang humarap sa investigasyon. Inamin din niya na sa kasalukuyan, mayroon siyang mga proyekto sa kanyang distrito. Pero tiniyak niyang walang anomalya sa mga ito at hindi laswerte ang contractor ng mga ito. Talagang pamumulitika lang daw ang dahilan ng lahat ng ito. I think this is politically motivated. Dahil una, yung babae na si Safra na na-mention mo kanina na nagsasalita, ikandidato yun sa amin pagka city councilor. Out of the 30 or more candidate, pangalawa sa last yun. Talo yun. Kulelat. At kulelat yun. Then Opo. yung kapatid niya happens to be the opponent of my wife. Sa city vice mayor, tinalo rin at medyo malaki rin ang agwat. Ayun. At itong dalawa na ito, is yung magkakapatid, ay mga political leaders at relatives ng aking kalaban noon sa politika na si Congressman Pichay. So, I know na ang nasa likod dito, yung mga boss pa rin nila. Isang grupo ng pari at ilang abogado ang naghain ng reklamong plunder at graft sa ombudsman laban kay Congressman Momo. Mahigit 1.4 billion pesos ng government-funded projects ang napunta umano sa kumpanyang konektado sa kanyang pamilya. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante. Ikinasa ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ng isang protesta bago ang Bicameral Conference Committee hearing ngayong araw. Git ng bayan, dapat isapubliko ng BICAM ang lahat ng insertions at amendments sa panukalang 2026 national budget, kasama ang listahan ng allocables ng bawat kongresista at senador. Panawagan ng grupo, ilatag ang lahat ng pagbabago sa budget at tiyakin na ang pondo para sa susunod na taon ay naglilingkod sa taong bayan at hindi sa iilang makapangyarihan. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Bayan Secretary General Mong Palatino. Good evening sa iyo, Sir Mong. Good evening, Ann, at saka kay George, at saka sa ating mga babaeng nakikinig po sa ating programa. Nagsimula na nga ang unang araw ng BICAM hearing. Meron na ring ilang items na naaprubahan ang budget. Na-monitor niyo po ba ang BICAM ngayong araw and what is your feedback so far? Una, yung Open BICAM, matagal na pong panawagan ng taong bayan yan na dapat bukod sa pwedeng manood, ang publiko mismo sa hearing ay i-live stream. Wini-welcome natin ang Open BICAM pero at the same time tayo ay dismayado sa delay. At the same time yung panawagan natin na dapat ilabas lahat ng dokumento na pwedeng gamitin ng kababayan natin para suriin yung mga pinag-uusapan sa BICAM, especially kung ano yung mapag-uusapan. Do you see this as a positive development, itong pag-livestream ng BICAM at ang mga dokumento ay naka-upload na pwede mong tignan in real time as the BICAM hearing is ongoing? Ito ay mas magandang praktika pa rin compared sa mga nagdaang taon. Pero wag din po natin kalimutan yung regular session ng Congress at Senado, open din naman sa public at naka-livestream pa nga. Pero hindi naging parang paraan yon para maiwasan yung korupsyon, yung mga insertion. Kaya dito, ang panawagan natin sa ating mga kabayan, yung vigilance ay kailangan magpatuloy. Huwag tayong maging complacent. At kailangan yung panawagan natin ay dapat isulong yung accountability, plus maiwasan yung mga insertion, plus yung mga allocables na tinatago sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. So for example po, binalita kanina, tinapyasan yung budget ng flood control, positive. Nilagay sa ibang mga ahensya. Okay pa din kasi sa mga social services. Pero ang next natin kailangan bantayan, yung distribution ba o yung paano siya gastusin ay maayos pa rin ba o endorsement pa rin ng mga politiko. So halimbawa, napunta sa education, pero who will endorse the programs, projects per district? Mga mambabatas pa rin ba? Yan po ang kailangan isagutin sa taong bayan. Speaking of Department of Education, inaprubahan na yung higit 958 billion pesos na budget para sa DepEd Office of the Secretary. Any comment on this? Dapat lang po talaga dagdagan ang budget sa education. Every year, hindi naman po ang kanilang sinasabi na education is the top priority ng ating national budget. Pero at the same time, kulang na kulang pa rin ito sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ngayon, dinagdagan nila
magandang balita pa rin yan. Pero sana yung paraan ng distribution ng pondo sa education sector ay hindi through patronage. Halimbawa, yung mga, kunyari, ayuda, mga public works na may intervention pa rin ang mga nakaupo sa politika. Yan po ang kailangan nating bantayan. Sir Mong, merong ilang mababatas na hindi dumalo sa unang araw ng BICAM. Do you think this is a missed opportunity? Well, yun nga ang nakapagtataka, historic BICAM daw pero wala sila sa pulong na ito. Meron bang naganap na secret BICAM kahapon o mga nakaraang araw na doon sila nagpunta? Pero kung wala sila dito, kailangan malaman ng taong bayan yung sagot. Tapos, paalala sa atin to na patuloy na magbantay, panoorin yung BICAM hanggang sa mga susunod na araw. Pero natatawa lang ako kanina, may mga senador na nagsabi, open tayo, may public disclosure. Sana ganyan din yung attitude sa lahat ng mga issue, no? Meron kasing mga issue na ayaw nilang pag-usapan noon, no? Parmali, yung impeachment. Kumbaga, yung ating prinsipyo na transparent, open, public disclosure should be applied to all matters na may public concern. What do you think is the reason, Sir Mong, kung bakit hindi dumalo itong ibang mga senador na ito? Baka meron silang year-end party. Hindi ko talaga alam. Pero ang malinaw, trabaho po nila ito. BICAM ito, hindi lahat ng senador, hindi lahat ng mga House of Rep members pwedeng pumunta sa BICAM. Selected yan. Delegated ka. It's an important task. Ang malaking issue ngayon ang corruption. You have to explain to the public bakit wala ka. Hindi po ito isang buwan, ilang araw lang po ito. Isang araw mismo sa BICAM hearing, marami kang hindi matatanong, malalamang bagay. Umasa din ba sila sa live stream? Pero deserve natin na malaman ang sagot kasi napakahalagang issue ito. Malalaman natin bukas sa pangalawang araw kung magiging complete attendance ang mga member ng Senate and also the House. Now, with the assurance given by the Palace, the House and the Senate na ang 2026 budget will be passed on time and responsive to the needs of the Filipino people, sapat ba ito? Kumpiyansa na po ba kayong malinis ang budget para sa 2026? Maganda po yung tanong nyo kasi yan din po ang kanilang pangako ng mga nakaraang taon. Every budget deliberation, every budget approval, BICAM hanggang pirmahan ng Pangulo, the budget will be open, clean, walang korupsyon, walang bahid. Pero nakita natin ngayon taon, sumabog yung malaking issue ng korupsyon. Kaya ang hamon sa ating mga kababayan, patuloy tayo magbabantay. Habang may BICAM, yung final BICAM report hanggang sa ma-ratify ng both houses of Congress, yung dokumento na ipapasa sa palasyo, babantayan natin yan. At handa rin po tayo magprotesta hanggang sa pirmahan niya ng Pangulo dahil nakasalalay dito yung pera ng bayan. Pera ng bayan na napatunayan natin, napakadaling gastusin, nakawin ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Ipagpapatuloy niyo po ba ang inyong protest sa pangalawang araw? Bukas po, hindi na tayo makapag-protesta, nakapag-deliver tayo ng message kanina. Nagpahayag tayo ng ating dismaya na delayed ang BICAM. Pangalawa, yung hamon natin. Ilabas ang mga dokumento, kailangan maging transparent at kailangan pampanagutin yung mga kurakot. Pero tayo po ay naghahanda sa protesta sa Manjola kapag ito ay pirmahan ng Pangulo. Kasi hindi lang po ito 2026 budget Paano yung ongoing investigation? Paano yung issue ng allocable? Yung malaking unprogrammed appropriation, yung kickback delivery issue. Kaya po tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga pagkilos sa ating mga komunidad hanggang sa harap ng mga opisina. Yan po si Bayan Secretary General Mong Palatino. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po. Magandang gabi ulit sa ating mga kababayan. Iginit ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na walang kinalaman ng kanyang posisyon sa mga kontratang napanalunan ng construction company na Nation Star Development Corporation na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes.
Idinanggi ni PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco na may conflict of interest sa kanyang pagiging pinuno ng PAGCOR kaugnay ng construction company ng kanilang pamilya na dating nakapangalan din sa kanya. Wala raw kinalaman ang kanyang posisyon sa mga pinanalunang kontrata ng Nation Star Development Corporation at selective ang isingle out ang kanilang kumpanya dahil lang sa relasyon ng pamilya Tenco at Marcos. Base sa Securities and Exchange Commission, 1996 pa nakarehistro ang Nation Star. Sa available documents naman ng Public Works Department, isa sa mga kontrata ng Nation Star ay isang ongoing joint venture bypass construction project sa Davao City na may halagang 4.95 billion pesos. Sa Ilocos naman, may 241.2 million peso project ang Nation Star na nakakontrata sa kanila sa ilalim ng Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps Program ng DPWH noong 2023. Hindi na rin daw bago ang mag-retrofit sila ng mga government-owned buildings gaya ng Malacanang dahil kahit sa mga nakaraang administrasyon, ginagawa na ng Nation Star ito. Nang matanong ang Malacanang tungkol dito, dumaan naman po ito sa tamang proseso at kung ito po bang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco, doon na lang po siguro tayo magbase. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa at wala namang masasabing anomalya, doon na lamang po muna tayo dahil mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y walang kinalaman dito. nagsalita naman na raw si Tenco kaya tikom na raw ang bibig ng palasyo. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Record-breaking na ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe araw-araw, lalo na ngayong Disyembre. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante, live mula sa Quezon City. Charmaine, kamusta ang sitwasyon dyan? Nandito tayo ngayon sa EDSA Main Avenue, Quezon City, kung saan mabagal na daloy ng trapiko na ang sasalubong sa mga motorista sa magkabilang linya nito. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagsimulang mabagal na usad ng trapiko kaninang alas 3 ng hapon mula sa EDSA Timog Avenue, dire-diretso hanggang Connecticut Ortigas. Dahil weekend, inaasahan ng MMDA na mananatili ang ganitong sitwasyon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, umaabot na sa 3.6 milyong sasakyan ang dumadaan araw-araw sa pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong taon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, mas mataas ito ng 10% kumpara sa 3.2 milyong sasakyan na naitala 2 taon na ang nakalipas. Ayon sa MMDA, pagpasok ng Desyembre, umabot na sa humigit kumulang 430,000 na sasakyan ang bumabiyahe araw-araw, lalo na tuwing Lunes. Record-breaking na daw ito ayon sa MMDA. Inaasahan pa ng ahensya ang 5 hanggang 10% pagtaas ng dami ng sasakyan ilang araw bago ang Pasko. Patuloy naman ang paghikayat ng ahensya sa publiko na gamitin ang pampublikong sasakyan tulad ng EDSA Busway bilang alternatibo upang makaiwas sa matinding traffic ngayong Kapaskuhan. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA Main Avenue. Balik sa iyo, Ann. Nako, sana nga hanggang alas 7 ng gabi lang ang traffic, ano? Minsan kasi almost midnight na, heavy traffic pa rin, ano? Maraming salamat at ingat ka dyan. Charmaine Abong ng Abante, nagulat live mula sa Quezon City. Tatlong Pinoy na mangingisda nasaktan sa umano'y harassment ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan. Gusto raw muna ni Pangulong Bongbong Marcos mabigyang linaw ang sakop at definisyon ng Anti-Political Dynasty Bill bago niya ito i-certify as urgent. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Hannah T. Baka maging sobrang bilis
yung pagdidebate nila kulang, baka maging substandard katulad ng mga flood control projects. Ito ang sagot ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro sa mga katanungang baka lip service lang daw ang pagpaprioritize ng Pangulo sa Anti-Political Dynasty Bill. Una na rin kasing ipinanawagan ng ilang mambabatas na i-certify ito as urgent ng Pangulo. Pero sabi ni Castro sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, hindi raw pwedeng maabuso ang karapatan at obligasyon ng Pangulo sa pag-certify ng bills. Isinusulong daw ng Pangulo ang Anti-Political Dynasty Bill dahil gusto niyang mas malayang makapili ang publiko sa mga iluluklok nito sa pwesto. Ang Pangulo naman kahit ano para sa tao. Sabi nga niya, mas gusto niyang bigyan ng puwersa ang tao, hindi yung iilang nang aabuso na politiko. Kasi kapag ito ay naipasa, ang tao mas makakapili ng liderato, ng leader, sa pamamagitan or base sa merito, hindi sa apelido lang. Pero kailangan daw magkaroon ng malinaw na kahulugan ang political dynasty. Bagamat ipinagbabawal ito sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, hindi malinaw kung ano ang sakop nito. Hindi pa idinetalya ni Castro ang sakop o sanguinary ng nasabing panukala, pero habilin daw ng Pangulo, mabigyan muna ito ng clear definition. Mismong anak ni PBBM na si Representative Sandro Marcos at si House Speaker Bogie D, may hinaing panukala tungkol dito na aabot hanggang 4th degree of sanguinary. Base sa latest SAL ni PBBM, nasa 10 ang kamag-anak niya sa gobyerno. Pagdating naman kay Speaker Bogie D, nasa 14 ang relatives niya sa gobyerno. Hindi naman bababa sa 200 congressmen ang may kaanak o galing sa political dynasties, ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. Sa panukala ni Representatives Marcos at D, hindi binabanggit kung ilang kamag-anak ang pwede o hindi pwedeng tumakbo. Hindi man pwede tumakbo sa isang distrito, walang malinaw na probisyon kung pwede ba itong tumakbo sa iba pang district ng ibang probinsya. Sabi ni Castro, wag naman daw sanang harangin ito ng Kongreso kahit na hindi na kailang maraming political family ngayon ang nasa pwesto. Para sa Agenda Weekend, Hannah T, Billionaire News Channel. Naalarma si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga advice kay Senador Bato de la Rosa na huwag umano sumuko, kasunod ng mga report tungkol sa ICC warrant laban sa kanya. Una nang pinayuhan ni Senator Robin Padilla ang kanyang kapwa Duterte alay na huwag sumuko sa foreign powers. May agam-agam si Castro tungkol dito. Halimbawa lang, although wala naman tayong confirmation kung may warrant of arrest, but to advise that kind of, to give that such kind of advice, parang hindi okay. Kasi parang sinasabi mo na huwag kang sumunod sa batas. Bago sumulpot ang report sa ICC warrant, laban kay De La Rosa, sinabi nitong handa siyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC custody matapos maaresto nitong Marso kaugnay ng alleged crimes against humanity dahil sa madugong kampanya kontra droga. Kasunod nito, sinabi naman ni Padilla na handa rin daw siyang sumama sa kanila sa The Hague, Netherlands. May birong binitawan dito si Castro. I just realized ngayon, sinabi mo kasi di ba sasama si Senator Bato, si Senator Robin. Sabi niya. Kaya ang kanya advice, do not surrender. Sa kabila ng umuugong na warrant, nananatili ng mga aktibo online si De La Rosa. Nag-post siya ng larawan kasamang apo at masaya raw siyang nakita niya ito. Isang buwan nang absent si De La Rosa sa Senado at minomonitor ng mga otoridad ang kanyang lokasyon sa ngayon. Dinipensahan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang 1.1 billion peso rehabilitation budget para sa San Juanico Bridge. Nauna kasing sinabi ng Pangulo na hindi na sana ito kakailanganin kung may regular inspection ang tulay. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Gaya ng Pangulo, dismayado rin si presidential cousin and Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa ilang buwan na closure ng San Juanico Bridge. Ang 52-year-old na tulay kasi isinarado mula May 2025 at binuksan dito lang Disyembre sa kanyang inspection. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na sana kinailangang gumastos ng gobyerno ng 1.1 billion pesos para sa retrofitting ng San Juanico. Kung regular lang sana na ininspeksyon ang tulay. Ang ganito kalaking halaga, pwede na raw sanang gamitin para pondohan ng ibang programa. Si Romualdez hindi rin natuwa sa epekto ng limitadong load limit sa San Juanico Bridge. Totoo yun because I was really upset
when I was informed by the DPWH, they gave us a notice of 2 days to close the bridge, and further, without any contingencies. And nalaman ko na it was already several months before that closure that they already foresaw the problem. So I was upset why they did not make contingencies. Gusto rin daw panagutin ni Romualdez ang mga responsable sa hindi na-maintain na tulay. Pero sa lawak ng investigasyon sa mga maanomalyang proyekto, naisip daw niyang dapat unahin munang ayusin ang San Juanico Bridge. Nakapag-dry run na ang Tacloban LGU, pero sa third quarter pa ng 2026, talagang matatapos ang rehabilitation ng tulay. But more importantly, if we follow the regular maintenance, this bridge will not need to be retrofitted for about 30-40 years. Dinipensahan naman ni Romualdez ang 1.1 billion peso budget ng rehabilitation. Hulyo nitong taon, nasa 500 million pesos daw ang allocation para sa rehabilitation ng tulay. Kung bakit ito lumobo sa higit 1 bilyong piso? Well, kasi pwede gawin yan short term. If you're talking of a short term repair, then you can say it's a 500 million, no? But if you're talking now of long term, and when you say long term, gawin mo na ng maayos with the proper repair, then it will cost double that, no? Main thoroughfare ang San Juanico Bridge at hindi lang daw Tacloban ang apektado, kundi ang mga karatig syudad na dumedepende sa tulay para makapag-angkat ng mga produkto. Tinanong natin ang panig ng DPWH at ayon kay Secretary Vince Dizon, ang dating pamunuan pa ni former Secretary Manuel Bonoan ang may hawak nito noong Mayo. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Bilinar News Channel. Nasaktan ng 3 Pinoy na mangingisda matapos i-water cannon ang kanilang mga bangka ng Chinese Coast Guard at militia ships sa may Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 20 Filipino fishing boats ang naharas. 2 sa mga ito ang nasira dahil sa malalakas na buga ng tubig at delikadong pagharang ng mga sasakyan ng China. May mga ulat din na sinadyang putulin ng ilang Chinese Coast Guard boats ang mga anchor line ng ilang Filipino fishing boats. Kahit malakas ang alon, dahilan para malagay sa panganib ang buhay ng mga mangingisda. Agad na inasikaso ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda kahit pa hinarang din ang mga sasakyan nila ng China. Hinamon ng PCG ang Chinese Coast Guard na igalang ang international law at unahin ang kaligtasan ng buhay sa dagat sa halip na ilagay sa peligro ang mga ordinaryong mangingisda. Una nang inamin ng China na nagpatupad sila ng control measures na ayon sa PCG ay isa raw malinaw na pag-amin sa nangyaring panghaharas sa mga Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Commodore J. Tarriela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard on the West Philippine Sea. Magandang gabi, Commodore. Hello sir, magandang gabi sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Commodore, nasaan na po yung mga mangingisdang hinaras ng China at kamusta yung moral nila? Well, as we speak right now, no, yung bangka na talagang tinamaan ng water cannon ay 3 dito yung na-injured ay on board the Coast Guard vessel. No? Mm-hmm. And yung mga kasama nila mangingisda, they have to join the other Filipino fishing boats dahil yung bangka nila was also substantially damaged, no? Because of the water cannon. But the other Filipino fishermen ay nandun pa rin sa vicinity ng Sabina or Escoda Shoal, nangingisda. Andun din ang ating Philippine Coast Guard vessel. Ini-ensure ang kaligtasan ng ating mga mangingisdang Pilipino para sila ay makapangisda ng malaya. Mabuti po na yung moral po nila para magpatuloy sa kanilang pangingisda ay naroon at nababantayan sila habang sila ay nangingisda. Pero nasa naman po yung mga barko ng PCG nang makatanggap sila ng distress call mula sa mga mangingisda? Well, luckily, no, ang ating 4403 and 4411 Kalayaan Island Group, no? Alam naman natin na we have very limited number of assets. Yes. And intention of the Commander of the Philippine Coast Guard, Admiral Lonnie Hilgaman, is to deploy those vessels na naman laging nandun ang ating mga mangingisda bilang kanilang pangisdaan.
Maaari niyo po bang i-describe sa atin sa kasalukuyan yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea? Tensyonado pa rin po ba ang sitwasyon matapos yung nangyaring insidente dyan sa may Escoda Shoal? Ng ating mga isdang Pilipino, yung almost 20 Filipino fishing boats, ay nakakapangisdaan naman na maayos ngayon, although there are also presence of the Chinese Coast Guard. Pero based on the statements nga ng ating mga kababayang mga isdang Pilipino, kapag nandiyan ang Philippine Coast Guard, whenever they are escorted, they feel like more secured. No? Kapag, as a matter of fact, hanggat ginusto ng ating mga kababayang Pilipino mga isda na magstay doon, the Coast Guard vessels will also be there. We have provided fuel and even ice and food packs para mas mapahaba ang kanilang pangingisda dito sa Kalayaan Island Group. Nabanggit niyo po kanina yung limited assets ng PCG. Para ba sa 2026 budget, madadagdagan po ba yung ating mga sasakyang pandagat? Commodore Tariela? Mga mambabatas are all very supportive of the intention of the President to develop the capability of the Coast Guard and even to modernize the Armed Forces of Philippines. Makakaasa po tayo na mas magkakaroon po tayo ng mas mataas na kapabilidad, mas maraming aircraft and nadagdagan ang ating sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Kung i-describe nyo lang po, mas naging agresibo po ba yung China ngayon na tila baliwala lang yung mga diplomatic protest ng Pilipinas? I don't think na masasabi natin mas naging agresibo ang China sa West Philippine Sea. No? I think there are two reasons kung bakit we think like the tension is rising. Una sa lahat, it's because of the transparency efforts. No? On the part of the Philippine government right now, under President Marcos, we are telling the Filipino people what's really happening. So that's one. No? Secondly, alam naman natin na sa administrasyon ni Pangulong Marcos, especially with his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power, mas mataas ang bilang ng ating pagpapatrolya, hindi lamang ng sasakyang pandagat, even for MDA flight. Mas madalas na tayong nagpapadala ng ating mga sasakyang pandagat and aircraft to patrol West Philippine Sea. So you can imagine, kung mas marami tayong presensya sa West Philippine Sea, there's really an uptick as well, no, of engagement or confrontation with the Chinese maritime forces. Ano po yung mga ginagawa natin with our limited resources and capabilities, no, para maiwasang mangyari ulit itong ganitong insidente, pangaharas sa ating mga mangingisda? Well, for the Philippine Coast Guard, we always see to it na ang ating mga Coast Guard vessels are immediately available to be deployed in areas na alam natin pangistaan ng ating mga kababayang Pilipino. And just like what had happened today, no, we are strategically deployed in vicinity of Sabina Shoal. Kung nabalitaan namin na hinaharas ang ating mga isdang Pilipino, nakarating naman agad tayo, no, to provide assistance sa ating mga isdang Pilipino. Okay, maraming salamat po, Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Maraming pong salamat and Merry Christmas. Naghain ng motion for reconsideration ang kampo ng bilyonaryong gaming boss na si Charlie Atong Ang matapos ilabas ng Department of Justice ang resolusyon sa kaso ng missing sabongeros. Sa resolusyon ng DOJ, sinabi nitong may prima facie evidence at may makatuwirang dahilan para kasuhan si Ang at ang 21 iba pa ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, kinwestiyon ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal ang pag-rely umano ng DOJ sa mga testimonya ng magkapatid na Julie at Ella Kim Patidongan na kamakailan lang ay kinilalang mga state witness. We had shown in the evidence in chief, meaning in the evidence that we had presented to in the preliminary investigation, the various and numerous inconsistencies of the affidavits of both witnesses
and their inconsistencies with one another. Then we also raised a technical point. I say technical because we're saying that certain elements of the crimes that they are charging Mr. Ang with have not been established by their evidence. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, consistent ang mga pahayag ng magkapatid na Patidongan at yun ang naging batayan ng panel sa paghahain ng mga kaso. Since it is a compartmentalized, it is a crime where there's several compartments, no? You need somebody from the inside who would be able to give facts pertaining to what happened in the different compartments. Between the denial of a person who is charged or accused and the positive statements of somebody who took part in the commission of the crime, more weight is actually given to the positive averments, no, or statements. So yun ang pinagbasihan ng panel nung nag-charge sila at kung bakit nila pinaniwalaan itong statements ng magkapatid na Julie and Ella Kim Patidongan. Iginiit pa ng kampo ni Atong Ang na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanilang salita ay taken for a ride ng whistleblower na si Julie Patidongan. Ayon kay Villarreal, naniwala raw ang dating Justice Secretary sa kwento ni Patidongan dahil ito ay mula sa isang umano'y sangkot sa krimen. All due respect to them, of course, Prosecutor Fadulion at this time will not want to embarrass his former boss. Besides, the group of the DOJ is still under deputization by the Ombudsman to work on the current flood control issues. So they are still working under that old boss. They would not want to embarrass him, of course. Dagdag pa ni Villarreal, nagmungkahi siya sa panel na ibalik na lang ang kaso sa PNP-CIDG para sa isang mas maayos at mas malawak na investigasyon. At kahit hindi pa tinutugunan ng DOJ ang kanilang hiling, naniniwala ang kampo ni Ang na kaya nilang pasinungalingan ang testimonya ng magkapatid na Patidongan. Kumuha naman tayo ng update sa 33rd Southeast Asian Games ngayon sa Thailand. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay live mula Bangkok, Thailand. Sheila, kamusta ang ating mga atletang Pinoy? Hi George, magandang gabi. Nandito tayo ngayon sa SAT Swimming Pool katabi ng Rahamangala Stadium para sa aquatic swimming event. At syempre, umarangkada na nga ang ika-4 na araw ng Southeast Asian Games at patuloy ang aksyon para sa Team Pilipinas. Bit-bit ang momentum mula sa mga nakarang araw. Muling sumala ang ating mga atleta sa kompetisyon sa hangaring madagdagan pa ang medalya at itaas ang bandila ng bansa. Unahin natin ang volleyball. Magandang simula para sa Alas Pilipinas Men's Volleyball Team matapos makuha ang kanilang unang panalo sa torneo. Dinominate ng Alas Men ang Myanmar sa straight sets sa kanilang opening match. Unang set 25-23, second set 25-20 at third set 25-21. Impressive substitution ang itinamala si Italian coach Angiolino Figoni na nagbigay ng crucial points coming from newcomers Albuquerque Rizali, Lloyd Josafat at Jade Desquitado. Nagbigay naman ng steady presence sina Brian Bagunas at Mark Espejo bago tuluyang ibigay ni Owa Retamar ang panalo sa pamamagitan ng game-winning block. Banggit ni Coach Angiolino Frigoni na umpisa lamang ito at siya ay natutuwa sa dami ng Pinoy supporters na nanood. We have to change something, especially in that point. We didn't serve good, we didn't defense. Some players, they are not in a very good condition yet. I hope that we will get them in condition for the next match. We feel that we play at home today. Oh, that's good. Thank you for the supporter. Back again because we have more important matches. Up
Next for alas ang Indonesia sa Martes at kailangan pumasok sa top 2 ng Group B para ma-qualify sa semifinals. May isa ring tagumpay para sa Team Pilipinas sa ice. Sa figure skating, nag-uwi ng silver medal si Maxine Bautista sa women's event matapos magtala ng 129.33 points overall. Gold naman ang napunta sa Thailand sa pamamagitan ni Kelishige Katarida na nagtala ng 150.74 points. In women's basketball, tulad ng alas men's team, panalo din ang bungad ng Gilas Pilipinas Women via comeback victory over Malaysia 76-67 sa Nini Butor Stadium sa Bangkok. Pinangunahan ni Casey De La Rosa ang panalo sa kanyang 21 points, 23 rebounds habang nag-ambag si Sofia Dignadice ng 11 points, 5 rebounds at 5 assists. Bumawi ang Gilas after trailing 40-32 sa third quarter at 66-64 before sealing the win. They played their hearts out again. They never gave up. You know, I'm just happy for them. They get out that siguro sabihin natin na unang game jitters, right? So just happy. Malaysia played well, so like to comment on that just they played hard. They played, they don't wanna give up, and hopefully we'll do the same thing over and over again. Dahil sa panalo, may 2 puntos na agad ang Pilipinas sa Group D kung saan tanging top seed lamang ang kukuha ng automatic semifinal slot. Sunod sa Gilas Women's ang Singapore this Sunday that will guarantee the Philippines a semi-stint kung manalo kontra Singapore. Lipat naman tayo sa esports, tuloy-tuloy ang dominasyon ng Team Sibol. Magandang simula ito para sa Team Philippines Esports na may 2 panalo kaagad laban sa Indonesia at Laos. Matatanda ang simula ng maisamang esports bilang medal event sa SEA Games noong 2019 dito sa Pilipinas. Nananatiling malinis ang record ng Sibol. Sa weightlifting naman, hindi pumabor ang araw para kay Rose G. Ramos. Sa women's 48 kg, nakapagtala si Ramos ng 83 kg sa snatch, ngunit nabigo sa lahat ng 3 attempts sa clean and jerk, 100 kg, 102 kg, and 102 kg na nagresulta sa DNF o did not finish. May payo naman si Olympian Heidi Lindia Sarano. Yung nervous naman talaga. Just any other Filipino athletes, same sa akin, ganun din yung excitement, yung preparation, and yung love din, representing the Philippines is nandun talaga. Iba din pag SEA Games, pinupuntahan. Handang-handa naman si Heidi din para sa kanyang buhat bukas. Parating sinasabi na I will do my best dito sa SEA Games. Medyo mahirap yung preparasyon ko. So, ayun nga, hindi ako yung preparation kasi na being an athlete na may goal ka, hindi ako ganun ngayon Dami kong ginagawa on the side. So, hindi ko naggagawa ng maayos. Pero ngayon, hoping na I'm in best shape with the help of my therapies and coaches na tinulungan ako para to do my best for the Philippines. Sa boxing, nakaranas naman ng pagkatalo si 2-time Olympic medalist Nesty Petesio sa women's 63 kg category na nagputol sa kanyang pag-asa para sa medal sa event na ito. Talo si Petesio kay Hassana Huswato ng Indonesia sa kanilang semifinals match. Despite the loss, mag-uwi si Petesio ng bronze medal. Sa performance ko, natutuwa po ako. Siyempre, dahil first time ko nga itong timbang na to, 63, mabigat nga siya. Pero andun pa din yung lakas ko, andun pa din yung speed ko. So, hindi man ako nabigay yung panalo na hinahanap natin ngayon, na hinahanap ko dito. Yun nga, lagi kong nire-respeto yung decision ng judges. Pero kita naman sa laro, kita din yung kahit ako alam kong lamang ako doon. Pero yun nga, nire-respeto ko yung mga judges.
Samantala, nasa 5th place muli ang Pilipinas sa medal tally na may 11 gold medals, 16 silver medals at 37 bronze medals. Una pa din ang Thailand, sunod ang Vietnam, Indonesia at Singapore. Habang papasok ang mas maraming finals at crucial na mga laban sa susunod na araw, nananatiling buhay ang pag-asa at laban ng Team Pilipinas sa suporta, syempre ng sambayang Pilipino ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. At yan muna ang mga updates mula dito sa Bangkok. Ako si Sheila Salaysay ng Philippine Olympic Committee Media para sa Billionaire News Channel. George? Maraming salamat, Sheila Salaysay, nagulat live mula sa Bangkok, Thailand. Pumanaw na po ang veteranong broadcaster at isa sa mga haligi ng Abante na si Benjamin Benji Liwanag Jr. Si Benji na nagsimula sa karera bilang isang radio reporter ay nagsilbing Senior Vice President for Radio Operations ng Abante. Nakilala siya sa mga malalaking coverage sa Mindanao tulad ng Marawi Siege. Makaranang 3 dekada sa pamamahayag, nagretiro siya bilang desk editor at anchor sa DZBB noong nakaraang taon. Pero hindi pa nagtapos ang kanyang karera dahil pumasok siya sa Abante Group at pinamunuan ang radio operations. Nagluluksa ang buong Abante at Billionaire Group sa kanyang pagpanaw. Paalam, Benji. Everything seems political. Tila ito ang napatunayan ng Christmas concert organized by the University of the Philippines Symphony Orchestra together with UP Concert Chorus at ang College of Music ng UP Diliman. Ngayong taon, hinirit nila sa lyrics ng Christmas in Our Hearts ang pagbibigay tinig sa mga realidad na hinaharap ng bansa sa kasalukuyan, kabilang ang issue sa Nepo babies at flood control scandal. Pinangunahan ng University of the Philippines Symphony Orchestra ang pagsalubong sa Christmas season sa pamamagitan ng isang concert. Tampok ang mga piling bahagi ng Messiah ni George Frederick Handel na ginanap sa University Theater o Villamor Hall sa UP Diliman. Tiffany Young of K-pop girl group Girls' Generation and South Korean actor Byun-ho Yan confirmed they are dating. Una itong kinumpirma ng Team Hope, ang agency ni Johan, through a statement. At ayon pa sa kanilang pahayag, the two are considering marriage. Wala pang date ang planong kasal, pero ipapaalam naman daw ito sa fans. Oras na ma-finalize ito. Naging close umano ang dalawa matapos mag-collab sa Disney Plus series na Uncle Samsic noong 2024. And we have 12 days to go before Christmas. Alam mo, partner ko, ano ang pinakamagandang Christmas gift na matatanggap natin? Sige nga, ano yan? A very clean and transparent 2026 budget. Exactly. Kaya naman, we're watching you. Lahat tayo nanonood. Manonood tayo sa BICAM hearing. At papasko na lang yan sa ating mga Pilipino. That's right. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Ako si Ann Asis Carrillo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita, may agenda.